Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at ang bago po nating mga viewers. Tignan po natin kung ano yung mababasa po natin para sa pagbasa nito ngayon. Bago po ako mag-umpisa, ito po ay isang request na sinabi po sa akin ng isang subscriber na kung pwede ko pong gawin. Kaya ito po yung gagawin natin na pangkalatang pagbasa para sa taong 2024. So, ang gagawin ko po ay babasahin po natin yung para sa trabaho, pera, or career. Yun muna, and then susunod po yung para sa love. Gagawin ko pong per quarter yung pagbabasa, no, para sa buong taon. Okay, so tignan natin kung ano yung muna, kung ano yung pinaka general po na message na gusto parating sa inyo, Gemini. We have confrontation. Pick your battles wisely. And then legends. Learn from those who inspire you. And go with the flow. Let things happen. Okay? So Gemini, ang tatlong bagay na you're being asked to focus for this year is something to do with confrontation, legends, at saka go with the flow. Alam naman natin pag sinabi may confrontation, so ito yung tipong mapapasaba ka sa konting a bit of an argument, ika nga, o debate, or something na would require your comment or your opinion. Kasi, di ba, if you're being confronted o parang in-approach ka, nilapitan ka ng isang tao, o it could be your person, or yung tao na to could be somebody na kasama mo sa trabaho, kung gaba parang ito yung humihingi ng parang explanation, no? An explanation from you na bakit naging ganito yung nangyari, no? Things like that. So, magkakaroon talaga ng hindi magandang, pwedeng hindi maging maganda yung pag-uusap, or pwede ring maging maganda yung pag-uusap kasi kinaklaro or kinaklarify sa iyo nung person na to yung mga bagay-bagay o yung mga issue. Okay? But sinasabi nga dito, learn to pick your battle. So, ibig sabihin, matuto ka na piliin lang kung ano yung mga bagay na dapat mong ipaglaban, kung gaba. Kung sa tingin mo may mga bagay na napaka-petty o yung maliliit na bagay lang ito, pwede nang palagpasin, gawin mo yon. Pero kung sa tingin mo medyo matindi yung argument o yung matindi yung prinsipyo na pinanglalaban mo rito, no? Syempre, i-voice out mo yung dapat mong sabihin. Being a Gemini, ang communication sa iyo ay napaka-importante, kaya pagdating sa mga bagay na to, it is your better judgment, no? Yung kung ano sa tingin mo na mas may halaga o mas may value o bibigay ng mas kabutihan para sa lahat at sa iyo. Okay? And then of course yung legend is you go back and to see kung sino ba yung
yung tipong tinitingala mo kasi ang galing nitong tao na to, naging inspirasyon siya sa'yo. Dahil kasi sa mga nagawa niya dati, yung mga nasabi niya, na-accomplish niya mabuti sa kanyang buhay. At dahil dito, ikaw ay na-inspire o kaya na parang nabigyan ka ng magandang yung inspirasyon na para sundan yung kanyang pinagdaanan, na yung path na ginawa niya o mga na-accomplish niya. And of course, you go with the flow. Go with the flow is something na maiintindihan mo to kasi you are a mutable sign, Gemini. No, alam mo yung ibig kong sabihin dito kasi sumasabay ka talaga sa Agos, no? Ito yung pagsabay sa pagtakbo ng Agos. Hindi kayong kumukontra, hindi kayo nagmamatigas, but sumasabay ka dito. Kung ito ba yung takbo ng flow sa pisina, sige lang, sunod ka lang. Hindi ka, yung ini-enjoy mo yon, whatever it is, iniintindi mo at ini-enjoy mo yon. At ganun din sa personal relationship mo, okay? Kung ginagawa mo na to, then just continue doing that because it's really good, no? It helps you. Ngayon, tignan natin sa tarot kung ano yung gusto niya sabihin, no, per quarter. So, I'll start. Ito yung first na lumabas at flip. That's the Death card. You have the Temperance, the Eight of Wands, the Eight of Cups, the Nine of Swords, the Two of Pentacles, the Four of Cups, the Ace of Cups, and the Ace of Pentacles. We have the Lovers, the Two of Swords, and the Nine of Pentacles. Yung overall niya is the Five of Wands and the Hangman. Okay, Gemmy, ang sinasabi dito, okay, start tayo sa career, money, and work, no? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, dahil po ito ay pangkahalatang pagbabasa o pagbasa, kung ito po'y magre-resonate sa inyo, then of course, well and good. Pero kung hindi po, no, some of them na masasabi ko ay hindi magre-resonate o hindi nag-umuugma sa inyong sitwasyon, then just leave it, no? Huwag mong pansinin, okay? Take nyo lang, kunin nyo lang yung nagre-resonate sa inyong part, okay? Kasi intindihin nyo po, marami po kayong Gemini. So, marami pong energy ang nababasa o gustong sabihin dito. So, hindi lang po ito nakasentro sa inyo. Okay? Isipin nyo na, syempre meron pa tayong maraming Gemini dyan na nakikinig. So, yung pagbasa ho dito is pangkahalatan po na pagbasa. Okay? Kasi minsan po nakakatanggap po tayo ng mga messages na or comments na yung aking partner ay ganitong zodiac sign at hindi to naugma sa akin. So, it doesn't mean, no? Ibig sabihin, hindi yun ang reading para sa'yo kung ganon. Diba? As simple as that. So, don't take it. Don't take the message. No, leave it. Iwanan mo yon. Kung gaba, wag mong pansinin. Hindi yun para sa'yo. Maybe next time. Okay, so, start tayo. First quarter ng 2024, which is January, February, March. Okay? Pagdating dito sa trabaho, nakikita ko na merong pagbabago na mangyayari. Something has ended or will change itong January, no? Meron kang pinagdadaanan dito, Gemini, na kailangan ng pagbabago. Natapos ito kasi, parang it is leading you to change, no? Magkaroon ng pagbabago dahil
naapektuhan kasi yung, sabihin natin, yung pagkabalanse mo sa sarili, no? Kasi yung temperance dito, no, pagdating ng February, you need to balance yourself. Parang mabalanse ka na yung tama lang, tama-tama ka na kaya mo yung pareho yung emotion at saka yung practicality in life. No, you can actually juggle and mix it together. Hindi yung mas emotional ka, yung isang o kaya mas logical ka, hindi ganoon eh. Ang kaya nga lumalabas yun dito yung temperance, no, ito, no, the temperance card is for you to balance yourself, and that is what needs to be changed, no? Yung kasi yung una dito, yung January natin dito, the death card, itong nagbibigay ng pahiwatig na may kailangang mabago sa iyo, sa sitwasyon o sa trabaho. Okay? Kasi ang lumalabas is merong hindi balanse. Something is not equal or balance or right. Kung gaba, maybe 2023, sobra-sobra ka ng trabaho o sobrang ang dami mong nakuhang project o na-overload ka sa work, then pagpasok na itong January, you were reflecting na hindi, dapat hindi ganun kahirap yung work ko na. Kung medyo nahirapan ka noong 2023, kailangan itong 2024, mabago yun. That is the message. Kailangan mabago siya. O mag-transform, no? And what you are thinking about, itong pagpasok nga ng quarter na to is yung balanse lang yung pagtatrabaho, balanse pagdating sa communication, maraming communication, no? Maraming pag-uusap, maraming bagay na dapat mong nagkakaroon ng exchange, no? Exchange of communication, kasi maybe yun yung mga dapat na ayusin o kulangin o itama. Kasi kung kulang tayo sa communication, alam naman natin yun, Gemini, that you, being an air sign, communication is very important. Eh, hindi lang basta communication, of course, you wanted to find yung truthful communication, yung talagang sa totoo lang tayo, di ba? Ang Gemini, sa totoo lang tayo. Huwag na tayo go around the bushes, magkakaano-ano pa ba tayo niyan. Straight to the point, sabi mo sa akin, pero yung totoo. I think that's what you wanted, na maging maayos, no? Maging maayos yung flow sa opisina, o how you deal with people when it comes to with your work, no, with your client, lahat, no, para makita mo na you're okay, you're balanced. Hindi yung kung meron ka man na experience before yung 2023 na something in relation to this, talagang this first quarter, babaguhin mo yon. You want that change. Okay? Now, pagdating ng second quarter, is merong aalis, no? Somebody's gonna leave. Matagal mo na kasi itong pinag-iisipan. It's parang worrisome. Maybe something to do with your work or your career, na maybe it's not really fulfilling at all. Hindi siya ganun ka-fulfilling. Kaya, ikaw, medyo, kung gaba nag-iisip-isip na kung ano nang gagawin. No? Kung ipupush mo ba yung desisyon na maghahanap na lang ako ng ibang trabaho na mas okay ako. No? Kasi it starts itong April. So April, May, June. Itong April na kung gaba parang nag-iisip ka na magre-resign na ba ako? And then it went towards May na talagang you keep kung gaba stalling, pinatatagal mo pa ng konti eh. Kasi kung gaba pinag-iisipan mo mabuti kung tama ba yung magiging desisyon mo. That's why itong month of May, medyo kung gaba sabihin natin balisa o hindi ka masyadong makatulog, maraming pumapasok sa iyong isipan na kung talaga bang ito na yung panahon para
mag-tender ng resignation o iwan ko itong trabaho na ito at maghanap ng iba. No, kasi nga nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, no? Nagkakaroon ka ng doubt kung ito na yung perfect timing. And this will happen sa second quarter. Okay? Now, pagdating ng third quarter, no, I just want to say, bago tayo punta ng third quarter, kasi maybe, kung bakit nag-iisip ka na umalis, and sabi ko nga, things have to change, no? Maybe because there was conflict, no? May kaguluhan din naman na na-encounter ka dyan sa pinagtatrabahuhan mo. Okay? This intriga, no? Itong kaguluhan na to, itong confusion na to, it could mean either you, Gemini, has having problem, internal problem na yun nga, yung sabihin natin na hindi ka happy, no? You're not feeling fulfilled or balanced pagdating dito sa work na to. Or it could be na yung mga kasamahan mo sa opisina o sa iyong trabaho, take it as it resonates nga, na may konting sabihin natin hindi pagkakasunduan, hindi okay. No, kaya nga maybe there is this energy na humingi ng maraming pag-uusap. No, things needs to be clear. And kung sa pag-uusap na yon, sometimes, 'di ba sabi nga natin, posible magkaroon ng confrontation. Posible na talagang magkaroon ng o mag-lead ito sa isang away o gulo. Kaya nga pick your battles wisely, Gemini, 'di ba? Kasi nga ang nangyayari is baka magkaroon ng conflict. Okay? And I think it is guga ba parang andun yun andun yung energy na it might happen. Okay? So as a guide, parang sinasabi dito na kaya nga siguro ingat ka lang kung sino yung mga dapat mong patulan, piliin mo yon mabuti. Kasi nga, baka yung iba naman pwede na nating palagpasin kung napakaliit na bagay lamang. Okay? Kasi parang ang nangyayari is, it is pushing you, Gemini, to make a very important decision. No? And that is to leave the place, na umalis, na maghanap ng ibang trabaho. Parang ganun yung nagiging end result nitong gulo na to Okay? Now, yung third quarter dito, which is July, August, September, I think when you finally make that decision into second quarter, there was an offer made, no? I think you finally decided to leave. Or maybe, andun na yung parang more of a 50%, more than 50%, the possibility for you to leave the company. Now, may offer, no? Papasok ng July. So, there was an offer. And, nakita mo, that offer gives you that new beginning. Yung pag-asa ba na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. And what is nice about this third quarter is, Gemini, that you love the new beginning being offered. Bagong trabaho, mas nagugustuhan mo, and you see the possibility of earning more. Gusto mo yun, you love the work, and you know that it will give you more money. Okay? Kasi andun yung Ace of Pentacles. So, something na yung pag-asa na, ay, mas kikita ako dito. Gusto ko to kasi I can really express myself. I felt na merong freedom pagdating dito sa trabaho na to, na I have more freedom or mas okay yung taong kasama ko because they are all friendly to me. No, mas nagkakasundo kami. Wala akong nararamdaman na intriga. Okay? Now, which is quite positive, no, pagdating ng third quarter natin. Now, pag pasok ng fourth quarter, we have a
parang another major decision that you need to make. Oo, andito na ako, no, na nakikita mo na there was this offer that you see the possibility na baka magkaroon nga ako dito ng magandang pag-asa. Okay? But I also need to make that very important decision. Am I going to really push through with this? Ito na nga ba talaga? Is this really the one that I would like to go to sa aking bagong path? Ito na ba talaga yung gagawin ko? Sure na ba ako dito? Kasi parang nakikita ko, no, especially in the month of November, hindi ka makadecide, no? You cannot decide na kung tatanggapin mo tong offer na to na binibigay sa iyo, no? A work. Kasi at the end, which is in December, I think you have this idea of you're better off being by yourself, yung pagtatrabaho on your own, kesa may kasama kang iba. You feel na mas magiging successful ka if you're by yourself and mas marami kang makukuhang pera doing things by yourself. In other words, kung naiisip mo na maybe mag-business na lang ako, mag-online selling na lang ako, o kaya maging freelance ako through online, yung mga ganun ba? Yung tipong wala kang boss, kundi ikaw yung boss mismo. You have your own time, controlled mo yung everything na schedule, clients, pati yung company na papasok, ganon, no? You feel that this is more of you, no? Ikaw ito, yung gusto ko. Mas andun yung sinasabi ko nga na freedom na kailangan mo, no? Yung the ability to make that decision for yourself, no, sa sarili mo, na alam mo ito yung the best. I guess it has something to do kung yung meron ka naging parang idol na nakita mo na wow, siya nga nagawa niya yun eh, magagawa ko din to. I think you're trying to pattern yourself with somebody na you really look up to. Maganda naman yon if you know na you are more than capable to do that, then go ahead. Kasi nakikita ko naman na there is just new beginning, no? Maganda yung gut feel mo, yung pakiramdam mo dito na itong trabaho na to talagang magbibigay magandang pag-uumpisa, no? In terms of really liking it, loving it, and earning more money, then go ahead. No? Kasi ito, the 9 of Pentacles is really being independent and having it all as a single person, okay? As a single person. Hindi siya yung working with a group of people or a company. This is a person that works so hard and really proving to everybody na kaya niya to be on his or her own. Na nag-iisa siya at self-sufficient, independent, okay? Yun yung idea na yun. So, really, the decision is up to you, Gemini, kung ito ba yung gusto mong gawin. But far as I can see, things will be okay, no? You have so many aces. You have 3 aces actually, but yung bottom card pa dito is another ace, which is the truth, no? And, kung makikita mo pa, this is a wish fulfillment, okay? Kung ba yung nasa sayo na lang yan if you're gonna push. What is really, kung ba parang overall energy dito ng the second half of the year is of course the Hangman, no? Yung idea na I wanted to look at to other perspectives pa. Yung titignan ko pa yung ibang prospekto o ibang angulo nito. Just to be sure, parang ganun kaya, just to be sure. Kasi this is a major decision that you'll be doing for this year. Siyempre from being, with a company, yung tipong an employee, working from 8 to 5, yung mga ganun,
And then you are down to thinking of doing everything on your own, having your own business, o being a freelance. Yung sabi ko nga na ikaw, papasok ka talaga kukuha ka lang ng mga company na nangangailangan ng ganitong kind of service. Kung yun man yung gusto mo, no, online. But this is really doing everything on your own. Okay, so it's a major decision that needs to be made. But of course, don't forget, go with the flow. Alam mo to. Kung ano sa tingin mo, ang kaya mo, ang bagay sa'yo, at that talagang ma-express mo mabuti yung iyong sarili, you feel so happy and you're so in love with what you're doing, go ahead and do it. Okay? Yun lang yung masasabi ko sa'yo kasi wala naman ako nakikita rito na masama. No, it's just really a matter of you making the decision what to do next. Okay, but the outcome, I think you'll be doing fine. Okay? Now, pagdating dito sa love, now, again, pagdating ng first quarter natin, if you are in a relationship, merong mag-ending. Okay? In your relationship, something will end. Bakit mag-end? Because I think you need to heal. I think you need that balance in your life para, maayos mo yung sarili, yung relationship. Because you need to communicate. Your person and yourself needs to talk. Kailangan kayo mag-usap na matindi. Maybe that is what's lacking. No, kulang sa pag-uusap, kulang sa pagsasabi ng tapat. Kasi kung ikaw ay tapat na nagsasabi sa iyong person, kung ano man yung nararamdaman mo, madali niyong maaayos ang bagay-bagay kasi nga open kayo eh. You know each other that well. And alam nyo sa isa't isa kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Kasi nasasabi nyo nga ng openly yung nararamdaman. And that's one way to really fix the relationship, no? Para maging maayos. Kasi kung meron man kayong pinagdadaanan ngayon, no? Like, sabi ko yung overall energy dito is conflict. May kaguluhan. Nasa saya kung gusto mong ayusin o hindi. Di ba? Siyempre, kung may gulo, gusto mong ayusin. Again, babalik ako dito sa confrontation. Kung maliit na bagay lang yung pinag-aawayan nyo, then baka pwede nang wag na natin palakihin ito. Pero kung talagang matindi yung pinag-aawayan nyo, kung gaba medyo something that is truly against your principle already, yung prinsipyo mo na sa buhay ang natatapakan dito, then of course it's something that kailangan mong ipagtanggol o i-voice out yung reason kung bakit hindi ka pabor. Okay? Now, kasi nga, pag hindi natin nagawa ito, itong part na to, sa first quarter, yung pag-uusap na yan, merong aalis. Somebody is leaving, o pwede makipag-split, o makipaghiwalay, no? Leaving. Ang pag-alis kasi is marami, di ba? Pakipaghiwalay, yung pagiging tahimik na lang, o pumunta sa ibang bansa, o talagang totaling wala na. Gone. Finish. Done and over with. Yung mga tipong ganon. Kaya pagdating nga ng May, yan, nag-iisip ka na tuloy, ano na ba nangyayari sa amin dalawa? Bakit walang communication na talaga? Wala na. Nawala na siya ng tuluyan. Nagkamali ba ako? Ano ba yung pagkakamali na nangyari? Kasi naiisip ko yung pagkaalis niya. Naisip ko yung pag-aalis, yung going away. It could be you or it could be your person, Gemini. Take it as it resonates. Okay? But somebody will walk away second quarter. And the idea na
Makikipagbati ba ako? Kausapin ko na ba to? Ano na bang gagawin ko para, magbabalikan ba kami? O gusto ko ba siyang bumalik sa buhay ko? Maraming tanong, di ba? Kasi kung inaway mo dati dito, nagkaroon kayo ng pag-aaway, sagutan, hindi pagkakaintindihan, medyo na-miss mo ng konti dito sa second quarter o na-miss mo talaga, nagsisisi, may isang nagsisisi rito na bakit ba nangyari ito. Ngayon ang tanong dyan is, gusto ko pa mong kabalikan kami? Gusto ko pa ba o wala na talaga? Tanggap ko na hindi kami talaga para sa isa't isa? Ano na, di ba? Dahil lang doon sa gulo na to, conflict na to. Kasi, kung gaba, lumaki yung conflict, lumaki yung gulo. Now, third quarter, of course, I think somebody will offer a new love to you. Meron kang mamimit. And that would be July, August, September. Okay? So, may mag-offer sa'yo ng July. And you say this to be a new love, no? A new love and a new beginning pagdating sa yung pag-asa ba na tipong ito yung gusto ko kasi meron ako nakikitang mas maganda yung plano o merong parang patutunguhan ba? Something very solid. Something na may pag-asa kung gabay yung relationship. Hindi yung katulad nung dati ko. Hindi ito katulad nung ex ko. O yung huli kong relationship. Kaya pagdating nung last quarter ng 2024, again, you're happy kasi meron kang lover. I think sinagot mo rin siya. Kasi dito yung lover. Naging kayo. But, again, ito na naman, Gemini. You are in conflict, no? Tinatanong mo na naman yung sarili mo na tama ba na makipag-relationship ako dito sa tao na to? Kasi nakikita ko nga na mas mabuti pa nag-iisa na lang ako eh. Di ba mas mabuti na I'm on my own for a while? I think mas masaya ako pag ako lang mag-isa eh. Parang ganun yung nasa isip mo. No? Again, you're trying to see another perspective pagdating sa iyong buhay. Tignan ko nga, kasi ang nakikita ko palagi itong right side eh. Ano ba yung nasa left side? Tama ba na, alam mo yon na i-consider ko rin naman na pagiging single muna? Kasi nga, baka mas okay ako dun eh. Kasi sa ngayon, syempre nasanay ako ng may boyfriend, may girlfriend, may partner, may asawa, whatever. Pero, hindi ko ba naisip o naging, parang, did it ever occur to my thoughts, no? Yung sa pag-isip ko na, baka mas okay nga na single ako. Ba? Kaya, yun yung didesisyonan mo pagdating ng last quarter ng 2024. Oo, I have a lover, but is this the one I really want? Ito ba yung gusto kong path na kunin? Ito ba talaga yung gusto kong gawin? O mangyari sa buhay ko? Mangyari sa personal kong buhay? Something like that. Hindi yung kina-question mo yung tao eh. It's really more of you. Kina-question mo ikaw, Gemini, na ano ba talaga gusto mo? No? As if you are trying to make up your mind, no? Parang kung gaba sa ito parang na, minsan gusto ko, minsan ayoko. Parang ganyan eh, no? Parang ganyan yung pag-iisip mo. As if you cannot make that decision right away. Papalit-palit. Minsan oo, minsan hindi. May time oo, minsan may time hindi. Parang ganun eh. Yung paano-ano. Kaya nga,
importante na alamin mo yung gusto mo, go with the flow. Ano ba yung flow? Ano ba yung sa tingin mong babagay sa'yo sa takbo ng buhay na gusto mo? If there is somebody na you really look up to pagdating sa relationship, maybe your parents, or your lola and your lolo, or your auntie, or your tito, yung mga tipong gano'n, or your best friend, somebody na talagang pagdating sa relationship, pwede mong gawing role model ba? Parang, alam mo na, ito yung tao na pwede ko talagang tanungin pagdating sa relationship. Maybe I could get a piece of good advice from this person or from these people na makakatulong sa akin pagdating sa pagdedesisyon. But of course, the last say, yung lahat pa rin ng huling salita ay nasa sayo. Okay, Gemini? So, ano bang anihin natin dito? There's really not much to ask kasi nga, ang sinasabi dito at the end of, by December, you prefer to be by your own. No? Yun yung, kung ba ito yung pinaka energy na sinasabi dito. Now, it's really up to you, Gemini, kung susundan mo ito o hindi. Okay? So, I think I will just put it end to this reading kasi wala na akong nakikita na dapat i-continue pa. I don't want to be asking the time kasi ito na yun for the whole year. No, for the whole, after this, yung 2025 is another reading that we will do, syempre pagdating ng panahon na yon. But so far within this year, what we're saying here is, kung nag-umpisa ka na tong January na something na kailangan baguhin, definitely pagdating ng December, may mababago. And it's something to do with you. Yung pagiging on your own. Okay? Maganda naman yung niya kasi 9 of Pentacles. This is all about having it all na ikaw lang talaga ang gumawa para sa sarili mo. Nakuha mo itong freedom na to or independence na to o itong pera na to because you work hard for yourself. Nobody helped you, walang tumulong sa'yo para magkaroon ka ng ganong kadaming pera, walang tumulong sa'yo para magkaroon ka ng ganong mga damit o mga bagay. No? It's really all from your hard work. And you decide that, ang decision na yan is because you wanted it for yourself. Okay? Na mabago, magkaroon ng change. Okay, Gemini? So, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.